Magandang umaga sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos sa araw na ito. Ako ay lubos na nagpapasalamat na muli tayong nagkikita-kita sa umagang ito sa piling ng ating makapangyarihang Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng buhay, ng hininga at ng lakas upang harapin ang bagong araw na ito. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataong magbukas muli ng ating mga mata na huminga muli ng hangin ng buhay at na maranasan ang kanyang walang hanggang pag-ibig at habag sa ating mga buhay. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit ang Diyos ay napakabuti at napaka-generous sa kanyang mga biyaya. Ako ay lubos na nagagalak na kasama ko kayo ngayong umaga na ito at nais kong sabihin sa inyo na ang araw na ito ay espesyal. Oo, espesyal ang araw na ito dahil ang Panginoon ay may mga plano para sa inyo na plano ng pag-asa, plano ng tagumpay at plano ng pagbabago. Ngayong umagang ito, nais kong magpasalamat sa bawat isa sa inyo na nakinig, na nag-pause sa inyong mga gawain upang makinig sa salita ng Diyos, upang manalangin at upang magbukas ng inyong puso sa presensya ng ating Ama sa langit. Alam ko na marami sa inyo ay may pinagdadaanan ngayon. May mga problema sa pananalapi, may mga hamon sa trabaho, may mga sakit sa katawan, may mga alitan sa pamilya, at may mga bagay na tila walang solusyon. Ngunit nandito ako ngayong umaga upang sabihin sa inyo na may pag-asa. Ang Diyos ay buhay at Siya ay gumagawa pa rin ng mga himala hanggang sa araw na ito. Hindi Siya nagbago. Siya ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. At ang kanyang kapangyarihan ay walang hangganan. Ang tema natin ngayong umaga ay tungkol sa pagbabago, proteksyon at tagumpay sa pananalapi. Napakahalaga ng temang ito dahil alam nating lahat na ang buhay sa mundo ngayon ay hindi madali. Tumataas ang presyo ng bilihin, tumataas ang kuryente, tumataas ang renta at tila hindi sumasapat ang kinikita natin. Maraming pamilya ang nahihirapan, maraming tao ang walang trabaho at maraming negosyo ang nagsasara. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang Diyos ay may mensahe para sa atin. Ang mensahe ay ito: hindi kayo iiwan ng Diyos, hindi kayo pababayaan. Ako ay kasama ninyo at magbibigay ng solusyon sa inyong mga problema. Ang ating bersikulo ngayong umaga ay mula sa Filipos 4:19 at sinasabi nito, "At ang aking Diyos ay tutuparin ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Ang bersong ito ay napakaganda at napaka-powerful. Sinasabi dito na ang Diyos ay tutuparin, hindi lang bahagi, kundi lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi sinabi na baka o marahil o kung posible. Sinabi na tutuparin. Ito ay isang pangako, isang kasiguruhan, isang garantiya mula sa Diyos mismo. At hindi lang basta tutuparin, kundi tutuparin ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi limitado sa resources. Ang kanyang kayamanan ay walang hanggan at mula sa walang hanggang kayamanan na iyon ay kukunin niya ang mga sagot sa ating mga panalangin. Kaya ngayong umaga, nais kong anyayahan kayong lahat na makinig ng mabuti, na magseryoso sa panalangin ito at na isabuhay ang mga salitang inyong maririnig. Huwag lang tayong makinig at pagkatapos ay kalimutan, kundi isabuhay natin, paniwalaan natin at gawin nating batayan ng ating pananampalataya. Kung ikaw ay nagsuffer ngayon sa pananalapi, kung ikaw ay walang trabaho, kung ikaw ay may mga utang na hindi mo alam paano babayaran, kung ikaw ay nag-aalala kung saan kukuha ng pambili ng pagkain bukas, marinig mo ang mensahe ng Diyos para sa iyo ngayong araw na ito. Ang Diyos ay may plano at ang planong iyon ay magsisimula ng mangyari mula ngayong umaga. At bago tayo magsimula ng ating panalangin, nais kong hilingin sa inyo na mag-leave ng comment sa baba. Sabihin ninyo, Amen, naniniwala ako, o kaya ay, Panginoon, hawakan mo ako ngayong araw. Gusto kong marinig mula sa inyo
Gusto kong malaman na kayo ay nandito at handang tumanggap ng biyaya ng Diyos. At kung ikaw ay bagong nanunood, kung ito ang iyong unang pagkakataon na makinig sa ating panalangin sa umaga, malugod kitang tinatanggap. Ikaw ay parte na ngayon ng ating pamilya, ng ating komunidad, ng mga taong naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin at sa biyaya ng Diyos. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell upang hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang panalangin at mensahe ng Diyos na ating ibabahagi sa channel na ito. Ngayon ay magsimula na tayo ng ating panalangin. Huminga ng malalim, isara ang iyong mga mata kung posible at buksan ang iyong puso. Ito ay oras na upang makipag-usap sa Diyos, upang magsalita sa Kanya ng direkta at upang marinig ang Kanyang boses na nagsasalita sa atin. Ihanda natin ang ating mga puso at tanggalin muna natin ang lahat ng distractions. Kalimutan muna natin ang mga problema, ang mga alalahanin at ang mga takot. Sa sandaling ito, tutuon lang natin ang ating atensyon sa Diyos. Ama naming mahal sa langit, kami ay lumalapit sa iyo ngayong umagang ito na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat po sa bagong araw na ito na inyong ibinigay sa amin. Salamat po dahil binuksan ninyo ang aming mga mata, binigyan ninyo kami ng lakas na bumangon sa aming mga higaan at binigyan ninyo kami ng katawan na gumagana, ng isipan na malinaw at ng espiritu na handang sumamba at magpuri sa inyo. Ama, alam po namin na hindi kami karapat-dapat sa lahat ng ito. Alam po namin na kami ay mga makasalanan na maraming pagkukulang at na hindi perpekto. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kayo ay patuloy na nagmamahal sa amin, patuloy na nag-aalaga at patuloy na nagbibigay ng mga pagkakataon upang magbago at lumago. Salamat po, Panginoon, sa hangin na aming hinihinga. Salamat po sa tibok ng aming puso na patuloy na tumitibok sa aming dibdib. Salamat po sa aming mga pamilya na nasa tabi namin, sa mga kaibigan na sumusuporta sa amin, at sa lahat ng mga taong bahagi ng aming buhay. Salamat po sa trabaho ng ilan sa amin, sa negosyo ng iba, at sa lahat ng paraan na ginagamit ninyo upang magbigay ng hanapbuhay. Salamat po sa bubong na nasa aming mga ulo, kahit na ito ay simple lang, kahit na ito ay maliit lang, ito ay biyaya na galing sa inyo. Salamat po sa pagkaing nasa aming mga hapag, kahit na ito ay hindi masagana, ito ay provisyon na galing sa inyong kamay. Ama, kikilalaanin po namin ngayong umaga na kayo ang Diyos, na kayo ang Panginoon ng lahat, na kayo ang lumikha ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa kanila. Kikilalaanin po namin na walang imposible sa inyo, na ang lahat ay nasa inyong kontrol, at na ang inyong mga plano ay laging para sa aming kabutihan. Ama, nandito po kami ngayong umaga upang magsumamo, upang magpasalamat at upang magnakaw ng inyong presensya. Nandito po kami upang marinig ang inyong boses, upang maramdaman ang inyong pagmamahal, at upang maranasan ang inyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Panginoon, ang tema po natin ngayong umaga ay tungkol sa pagbabago, proteksyon at tagumpay sa pananalapi. Ama, alam po ninyo ang sitwasyon ng bawat isa sa aming nandito ngayong umaga. Alam ninyo po ang mga pinaghihirapan namin, ang mga problema na kinakaharap namin, at ang mga alalahanin na bumibigat sa aming mga puso. May mga tao ditong walang trabaho, Panginoon. May mga taong ang trabaho ay mababa ang sahod at hindi sapat para sa pangangailangan ng pamilya. May mga negosyante na ang negosyo ay hindi kumikita o kaya ay lugi pa. May mga taong may mga utang na hindi alam kung paano babayaran. May mga pamilyang gutom, Panginoon, na hindi alam kung saan kukuha ng pagkain para bukas. May mga taong nag-aalala kung paano babayaran ang renta, ang kuryente, ang tubig at ang iba pang mga bayarin.
Ngunit Ama, dala po namin ngayong umaga ang inyong pangako sa Filipos 4:19 na ang aking Diyos ay tutuparin ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, hawak po namin ang pangakong ito. Naniniwala po kami na kayo ay tapat, na kayo ay hindi nagsisinungaling at na ang sinasabi ninyo ay nagiging totoo. Kaya ngayong umaga, hinihiling po namin na tuparin ninyo ang pangakong ito sa aming mga buhay. Hinihiling po namin na makita namin ang inyong kapangyarihan, na maranasan namin ang inyong provision at na maging saksi kami ng inyong mga himala. Ama, alam po namin na kami ay mahihina. Alam po namin na sa sariling lakas namin, hindi namin kaya ang mga hamon ng buhay. Alam po namin na kami ay limitado, na kami ay may hangganan at na kami ay nangangailangan ng inyo. Kaya lumalapik po kami sa inyo ngayong umaga na may pusong mapagpakumbaba, na kinikilala ang aming kahinaan at na humihingi ng inyong tulong at gabay. Ama, huwag po ninyong iwan ang mga taong sumusumpa sa inyo ngayong umaga. Huwag po ninyong pabayaan ang mga taong umaasa sa inyo. Ipakita po ninyo sa amin na kayo ay Diyos, na may malasakit, na may puso para sa mga dukha at nangangailangan, at na handang magbigay ng solusyon sa bawat problema. Panginoon, ngayong umaga, dalangin po namin para sa bawat tao na nangangailangan ng breakthrough sa pananalapi. Dalangin po namin para sa mga taong walang trabaho. Ama, buksan po ninyo ang mga pinto ng pagkakataon para sa kanila. Ilabas po ninyo sila sa kahirapan at ilagay sa lugar na sagana at puno ng biyaya. Bigyan po ninyo sila ng trabaho na swak sa kanilang skills at talents, trabaho na may magandang sahod, trabaho na may benefits, at trabaho na magiging instrumento ng pagbabago sa kanilang buhay. Panginoon, kung ang trabaho ay hindi pa dumating ngayon, hinihiling po namin na bigyan ninyo sila ng pansamantalang income, ng side hustles, ng mga paraan upang kumita habang hinihintay ang regular na trabaho. Gawing creative po nila ang kanilang isipan, bigyan po ninyo ng mga ideya kung paano kikita, at gabayan po ninyo sila sa bawat hakbang na kanilang gagawin. Para naman po sa mga may trabaho ngunit ang sahod ay hindi sapat, Panginoon, hinihiling po namin na taasan ninyo ang kanilang sahod. Bigyan po ninyo sila ng promotion, ng increase, ng bonus at ng iba pang benefits na makakatulong sa kanila at sa kanilang pamilya. Panginoon, kung ang kasalukuyang trabaho ay hindi talaga sapat, ilipat po ninyo sila sa mas magandang trabaho, sa kumpanyang mas generous at sa posisyong mas mataas at mas may karangalan. Ama, huwag po ninyong hayaang maging stagnant ang mga tao. Ilayo po ninyo sila sa kahirapan at dalhin sa abundance. Para naman po sa mga negosyante, sa mga may sariling business, Panginoon, hinihiling po namin na pagpalain ninyo ang kanilang mga negosyo. Pagandahin po ninyo ang kanilang sales, paramihin ang kanilang customers at gawing successful ang kanilang mga transactions. Panginoon, kung ang negosyo ay lugi, ibalik po ninyo sa profit. Kung ang negosyo ay nahihirapan, bigyan po ninyo ng bagong strategies, ng mga innovative ideas at ng wisdom kung paano ito patakbuhin ng mas epektibo. Protektahan po ninyo ang mga negosyo mula sa mga taong masama ang intensyon, mula sa mga corrupt officials at mula sa lahat ng uri ng panlilinlang at pandaraya. Ama, gawin po ninyong prosperous ang bawat negosyante na sumasamba sa inyo at umaasa sa inyong tulong. Panginoon, ang Salmo 23:1 ay nagsasabi, "Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkulang." Ama, ito po ay pangako ninyo na hindi kami magkulang. Ito ay pangako na kayo ay mag-aalaga sa amin tulad ng pastol na nag-aalaga sa kanyang mga tupa. Ama, hawak po namin ang pangakong ito ngayong umaga. Naniniwala po kami na dahil kayo ang aming pastol, hindi kami magugutom, hindi kami mauuhaw, at hindi kami mawawalan ng anumang pangangailangan.
kayo po ay maghahanap ng mga pastulan para sa amin, mga lugar na sagana at puno ng nutrisyon para sa aming espiritual at pisikal na buhay. Kayo po ay magdadala sa amin sa mga tahimik na tubig, sa mga lugar ng kapayapaan at pahinga, at hindi po ninyo kami hahayaang maligaw sa mga maling landas. Panginoon, Mateo 6:33 ay nagsasabi, "Ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa inyo." Ama, tinuturuan po ninyo kami na unahin ang espiritual kaysa material, na hanapin kayo bago ang iba pang bagay, at na pagtuunan ng pansin ang inyong kaharian at katuwiran. Ngunit napakalaking pangako po ang kasunod nito, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa inyo. Ibig sabihin, Panginoon, kung kami ay magiging tapat sa inyo, kung kami ay maglilingkod sa inyo ng buong puso, kung kami ay magsisimba at manalangin, ang lahat ng aming mga pangangailangan, pagkain, damit, tirahan at iba pa ay automatikong ibibigay ninyo. Hindi na po namin kailangang mag-alala kung saan kukuha dahil kayo na po ang bahala. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kinikilala po namin na kayo ang aming priority. Kinikilala po namin na kayo ang dapat naming hanapin. Kayo ang dapat naming paglingkuran at kayo ang dapat naming pahalagahan higit sa lahat. Ama, tulungan po ninyo kaming maging tapat sa inyo, maging consistent sa aming pananalangin at pagsisimba, at maging matatag sa aming pananampalataya kahit na may mga pagsubok. At dahil po kami ay nagsusumikap na hanapin kayo, nagtitiwala po kami na ibibigay ninyo sa amin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, may mga tao ditong may mga utang. May mga taong hindi makatulog sa gabi dahil nag-iisip kung paano babayaran ang mga utang. May mga taong tinatawagan ng mga collectors, ng mga banks at ng mga taong pinagkautangan. May mga taong nahihiya na sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak at sa mga kaibigan dahil sa dami ng kanilang utang. Ama, hinihiling po namin ngayong umaga na bigyan ninyo ng solusyon ang mga taong ito. Bigyan po ninyo sila ng paraan upang makabayad, ng resources upang makapag-settle ng kanilang obligations, at ng wisdom upang hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. Panginoon, kung kailangan pong magkaroon ng debt restructuring, gawing posible po ninyo. Kung kailangan pong may tumulong sa kanila financially, dalhin po ninyo ang mga taong mapagbigay at may puso para sa kanila. Kung kailangan pong magkaroon ng miracle provision, Panginoon, ginawa po ninyo ito dati. Kaya po namin ay naniniwala na magagawa ninyo ulit. Panginoon, sa 2 Hari 1:2-7, may kwento po ng isang babaeng balo na may utang at ang mga mangangolek ay gustong kunin ang kanyang mga anak bilang bayad. Ngunit kayo po, Panginoon, sa pamamagitan ng propeta Eliseo ay gumawa ng himala. Ang kaunting langis na mayroon siya ay pinarami ninyo hanggang sa umabot sa maraming sisidlan, at naipagbili niya ito at nakabayad ng utang at naitira pa para sa kanyang pamilya. Ama, ang Diyos na gumawa ng himala noon ay pareho pa rin ngayon. Kaya hinihiling po namin na gawin ninyo ang parehong himala sa mga taong may utang ngayong umaga. Paramihin po ninyo ang kanilang resources, palakasin ang kanilang income at bigyan ng miracle provision upang matapos na ang kanilang financial burden. Panginoon, gusto din po naming idalangin ang proteksyon sa pananalapi. Protektahan po ninyo ang mga tao mula sa mga scammers, mula sa mga taong nanloloko at mula sa mga illegal schemes na nangaako ng mabilis na yaman ngunit sa huli ay panloloko lang. Ama, bigyan po ninyo ng discernment ang mga tao upang malaman kung ano ang tama at mali, kung ano ang legit at scam, at kung sino ang tunay na tutulong at kung sino ang magsasamantala lang. Protektahan po ninyo ang kanilang mga pera, ang kanilang savings, at ang lahat ng investments na ginawa nila. Huwag po ninyong hayaang magnakaw o mawala sa mga masasamang tao.
Protektahan din po ninyo, Panginoon, ang mga negosyo mula sa pagkawasak, mula sa aksidente, mula sa fire, mula sa flood, at mula sa lahat ng uri ng kalamidad. Protektahan po ang mga empleyado mula sa workplace accidents, mula sa sakit na nakukuha sa trabaho, at mula sa lahat ng panganib habang kumikita ng ikabubuha. Ama, ilagay po ninyo ang inyong mga anghel bilang bantay sa bawat negosyo, sa bawat opisina at sa bawat lugar kung saan ang mga tao ay nagtratrabaho. Panginoon, ang Kawikaan 10:22 ay nagsasabi, ang pagpapala ng Panginoon ay nakapagpapayaman at hindi niya dinadagdagan ng kalungkutan. Ama, ito po ay napakalaking katotohanan. Ang yaman na galing sa inyo ay walang kasamang stress, walang kasamang guilty conscience, at walang kasamang takot. Ito po ay malinis na yaman, honest na yaman, at blessed na yaman. Kaya hinihiling po namin ngayong umaga na ang lahat ng pagpapala na ibibigay ninyo sa amin ay mula sa inyo at para sa kaluwalhatian ninyo. Hindi po namin gustong yumaman sa maling paraan, sa corrupt na practices o sa panluloko sa kapwa. Gusto po namin ng yaman na alam naming blessed ng Diyos na may pahintulot ninyo at na magagamit namin para sa mabuti. Ama, gusto din po naming magsumamo para sa aming mga pamilya. Panginoon, ang pamilya po ay core ng society. Kung ang pamilya ay matatag, ang society ay matatag din. Ngunit maraming pamilya ngayong umagang ito ang nahihirapan. May mga mag-asawa na nag-aaway dahil sa pera, may mga magulang na stressed dahil hindi makapagbigay ng maayos na buhay sa mga anak, at may mga bata na nagdudusa dahil sa kahirapan ng kanilang pamilya. Panginoon, hawakan po ninyo ang mga pamilyang ito. Bigyan po ninyo ng financial breakthrough upang mawala ang stress at mag-focus sila sa pagmamahal at pag-aalaga sa isa't isa. Protektahan po ninyo ang mga pamilya mula sa sakit. Maraming pamilya ang nawasak dahil may miyembro na nagkasakit at ang gasto sa ospital ay sobrang taas. Maraming pamilya ang nalubog sa utang dahil sa medical bills. Panginoon, hinihiling po namin na bigyan ninyo ng kalusugan ang bawat miyembro ng pamilya. Kung may sakit, pagalingin po ninyo. Kung may kahinaan sa katawan, palakasin po ninyo. Kung may emotional at mental health issues, gawing buo po ninyo. Ama, ayaw po naming makita ang mga pamilyang nahihirapan dahil sa sakit. Gusto po namin silang masaya, healthy at sabay-sabay na nagpupuri sa inyo. Protektahan din po ninyo, Panginoon, ang mga pamilya mula sa pagkakawasak ng relasyon. Maraming mag-asawa ang naghihiwalay dahil sa problema sa pera, sa infidelity, sa pride, at sa kawalan ng communication. Maraming magulang at anak ang nag-aaway at hindi na nag-uusap. Maraming magkakapatid na nagkakaaway dahil sa inheritance, sa lupa, o sa iba pang material na bagay. Panginoon, ayusin po ninyo ang mga relasyon na ito. Bigyan po ninyo ng healing ang mga pusong nasasaktan, ng forgiveness ang mga taong may galit, at ng rekonsilyasyon ang mga pamilyang naghiwalay na. Ibalik po ninyo ang pagmamahal at unity sa bawat pamilya. Panginoon, para naman po sa mga magulang, lalo na sa mga ina na single parents, sa mga ama na solo ang bumubuhat ng responsibilidad ng pamilya, hinihiling po namin na bigyan ninyo sila ng extra strength. Alam po namin na napakahirap ng kanilang sitwasyon. Alam po namin na minsan ay gusto na nilang sumuko, na mapagod na sila sa pakikipaglaban at na nawawalan na ng pag-asa. Ngunit Ama, bigyan po ninyo sila ng renewed hope, ng bagong lakas at ng fresh vision na may magandang kinabukasan pa para sa kanila at sa kanilang mga anak. Panginoon, gawing instrumento po namin ng church, ng komunidad upang tulungan ang mga pamilyang ito. Bigyan po ninyo kami ng generous heart at compassionate spirit upang maging blessing kami sa iba. Panginoon, gusto din po naming ipanalangin ang mga bata, ang mga kabataan. Maraming bata ang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan.
Maraming kabataan ang nag-drop out dahil kailangan magtrabaho para tumulong sa pamilya. Maraming estudyante ang nagugutom habang nag-aaral. Ama, hinihiling po namin na bigyan ninyo ng educational opportunities ang mga batang ito. Magpadala po kayo ng mga scholarships, ng mga sponsors, ng mga institutions na handang tumulong sa kanilang edukasyon. Panginoon, ang edukasyon ay susi sa pagbabago ng kapalaran. Kaya hinihiling po namin na huwag ninyong hayaang masayang ang mga bata dahil sa kahirapan. Panginoon, gusto din po naming magsumamo para sa aming kalusugan. Ang kalusugan po ay kayamanan. Walang halaga ang pera kung tayo ay may sakit. Kaya hinihiling po namin ngayong umaga na bigyan ninyo kami ng good health. Kung may sakit, pagalingin po ninyo. Kung may chronic illness, bigyan po ninyo ng breakthrough at remission. Kung may cancer, fatty liver, high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney problems o anumang sakit, Panginoon, hawakan po ninyo at gamutin. Ikaw po ay Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Naniniwala po kami sa inyong healing power. Sa Train Juan 1:2, sinabi po ni Apostol Juan, "Minamahal ko, idinadalangin ko na ikaw ay guminhawa sa lahat ng bagay at maging malusog kung paanong gumiginhawa ang iyong kaluluwa." Panginoon, yan po ang dalangin namin para sa bawat tao ngayong umaga, na sila ay guminhawa sa lahat ng aspeto ng buhay, financially, physically, emotionally, at spiritually, na ang kanilang kalusugan ay maging tulad ng kalusugan ng kanilang kaluluwa na blessed at thriving sa inyo. Panginoon, gusto din po naming magsumamo para sa kalayaan, para sa liberation mula sa lahat ng uri ng bondage. May mga tao ditong nakakulong sa addiction sa alak, sa drugs, sa gambling, sa pornography at sa iba pang bisyo. May mga taong hindi makakawala sa ganitong lifestyle at ito ay sumisira sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya at sa kanilang kinabukasan. Panginoon, palayain po ninyo ang mga taong ito. Wasakin po ninyo ang chains ng addiction, ang bondage ng bisyo at ang prison ng masasamang gawi. Bigyan po ninyo sila ng breakthrough, ng deliverance at ng bagong buhay na malaya at masaya. Panginoon, may mga tao din ditong nakakulong sa depression, anxiety at iba pang mental health issues. May mga taong takot sa kinabukasan, worried sa mga problema at stressed sa buhay. May mga taong laging negative ang iniisip at walang hope. Ama, hawakan po ninyo ang isipan ng mga taong ito. Bigyan po ninyo sila ng peace of mind, ng joy sa puso at ng hope sa kinabukasan. Tanggalin po ninyo ang takot at palitan ng faith. Tanggalin ang worry at palitan ng trust. Tanggalin ang depression at palitan ng joy. Panginoon, gusto din po naming idalangin ang aming bansa. Ang Pilipinas po ay bansang pinili ninyo. Bansang may mga taong madasalin at sumasamba sa inyo. Ngunit Ama, alam po namin na ang aming bansa ay may maraming problema, corruption sa gobyerno, kahirapan ng masa, kriminalidad at iba pa. Hinihiling po namin na gumawa kayo ng transformation sa aming bansa. Ilagay po ninyo sa pwesto ang mga taong matuwid, may takot sa Diyos at may malasakit sa bayan. Alisin po ninyo ang mga corrupt officials, ang mga taong nagnakaw ng pera ng bayan at ang mga taong gumagamit ng posisyon para sa personal gain. Sa Kawikaan 29:2 ay nagsasabi, kapag ang matuwid ay nangingibabaw, ang bayan ay nagagalak. Ngunit kapag ang masama ay namumuno, ang bayan ay dumadalamhati. Panginoon, nais po naming magalak ang aming bayan. Nais po naming makita ang transformasyon, ang improvement at ang progress. Kaya hinihiling po namin na ilagay ninyo ang mga matuwid sa posisyon ng kapangyarihan at alisin ang mga masasama. Panginoon, protektahan din po ninyo ang aming bansa mula sa mga kalamidad, bagyo, lindol, flood, fire at iba pa. Protektahan po kami mula sa mga terorista, mula sa mga kriminal at mula sa lahat ng panganib. Ilagay po ninyo ang inyong angels bilang bantay sa aming hangganan, sa aming mga lungsod at sa aming mga tahanan.
Panginoon, gusto din po naming ipanalangin ang aming church, ang Body of Christ sa buong mundo. Palakasin po ninyo ang church, bigyan ng unity at gawin pong malakas sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Protektahan po ninyo ang mga pastors, ang mga ministers at ang mga church workers mula sa pagod, burnout at temptation. Bigyan po ninyo sila ng wisdom sa pamumuno, ng compassion sa pag-aalaga ng mga tao at ng courage sa pag-preach ng truth. Panginoon, hinihiling din po namin na gamitin ninyo ang church bilang instrumento ng pagbabago sa lipunan. Na ang church ay hindi lang nagwo-worship tuwing linggo, kundi actively involved din sa pagtulong sa mga dukha, sa pag-feed ng mga gutom, sa pag-educate ng mga bata, at sa pagbibigay ng hope sa mga nawalan ng pag-asa. Panginoon, gusto din po naming ipanalangin ang mga taong hindi pa saved, ang mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo. Maraming tao sa mundo ngayong araw na ito ang lost, confused at naghahanap ng purpose. Maraming tao ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa idols at sa mga bagay na hindi totoo. Maraming tao ang sumusunod sa mga false religions at false teachings. Ama, hinihiling po namin na buksan ninyo ang kanilang mga mata upang makita ang katotohanan. Bigyan po ninyo sila ng opportunity na marinig ang gospel, na makatagpo ng mga Christians na mag-share sa kanila at na maranasan ang inyong pag-ibig at biyaya. Sa Juan 3:16 ay nagsasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, yan po ang pinakadakilang katotohanan, na kayo ay umibig sa mundo, na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, at na ang sinumang manampalataya ay may buhay na walang hanggan. Hinihiling po namin na maraming tao ang makakaintindi ng katotohanan ito at tumanggap kay Jesus bilang Savior at Lord. Panginoon, para naman po sa mga nanonood ngayong umaga sa aming community dito sa channel, hinihiling po namin na pagpalain ninyo ang bawat isa. Pagpalain po ninyo ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, at ang lahat ng ginagawa nila. Protektahan po ninyo sila at ang kanilang mga pamilya mula sa lahat ng uri ng kasamaan at panganib. Bigyan po ninyo sila ng wisdom sa pagdedesisyon, ng strength sa pagharap ng challenges at ng faith na manalig sa inyo kahit mahirap ang sitwasyon. Ngayon, Panginoon, gusto po naming mag-transition sa mas practical na aspeto ng buhay, ang provisyon at trabaho. Ama, alam po ninyo na kami ay may mga pangangailangan araw-araw. Kailangan po namin ng pagkain, ng damit, ng tirahan, ng transportasyon, ng kuryente, ng tubig, at ng marami pang iba. Kailangan po namin ng pera upang mabili ang mga bagay na ito. Kaya hinihiling po namin ngayong umaga na bigyan ninyo kami ng provision, ng resources, at ng means upang matugunan ang mga pangangailangang ito. Panginoon, sa Mateo 6:11, itinuro po ni Jesus na manalangin, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Ama, yan po ang simple pero powerful na panalangin, ang kakanin sa araw-araw. Ibig sabihin, araw-araw po ninyo kaming bibigyan. Hindi minsan lang, hindi pa minsan-minsan, kundi araw-araw. Naniniwala po kami sa pangakong ito. Naniniwala po kami na tulad ng ginawa ninyo sa mga Israelita sa wilderness na pinapakain sila ng manna araw-araw. Ganon din po ninyo kaming bibigyan ng aming pangangailangan araw-araw. Panginoon, para sa mga taong walang trabaho, ang dalangin po namin ay ito. Bigyan po ninyo sila ng trabaho ngayong linggo, ngayong buwan o sa pinakamalapit na panahon. Huwag po ninyong patagalin ang kanilang paghihintay. Pagdaanan po ninyo sila sa interviews ng matagumpay, gawing impressive ang kanilang resume at credentials at bigyan ng favor sa mata ng mga employers. Panginoon, kung ang trabaho ay sa malayo, bigyan po ninyo ng resources para sa relocation.
Kung ang trabaho ay nangangailangan ng training, bigyan po ninyo ng opportunity at resources para sa training. Para naman po sa mga may trabaho, hinihiling po namin na protektahan ninyo ang kanilang trabaho. Sa panahon ngayong maraming kumpanya ang nag-downsize at nag-layoff, protektahan po ninyo ang mga tao mula sa pagkawala ng trabaho. Bigyan po ninyo sila ng job security, ng confidence na ang kanilang trabaho ay stable at ng peace of mind na hindi sila mawawala ng income. Panginoon, kung may plano ang kumpanya na mag-layoff, dalhin po ninyo ang mga decision makers sa puso na huwag ituloy o kung kailangan talagang ituloy, protektahan po ninyo ang mga taong ninyo na dapat protektahan. Panginoon, para sa mga taong ang trabaho ay malayo sa pamilya, sa mga OFW, sa mga seafarers, sa mga taong months o years na hindi nakikita ang pamilya, hinihiling po namin na bigyan ninyo sila ng extra strength. Alam po namin na mahirap ang kanilang sitwasyon. Alam po namin na namimiss nila ang pamilya, ang mga anak at ang mga kaibigan. Ngunit ginagawa nila ito para sa ikabubuti ng pamilya, para may pambili ng pagkain, pampaaral sa mga bata at pambayad ng bills. Ama, pagpalain po ninyo ang mga taong ito ng double, triple, quadruple. Bigyan po ninyo sila ng mataas na sahod, ng magandang benefits at ng opportunity na makauwi ng mas madalas. Panginoon, para naman po sa mga negosyante, sa mga may small businesses, hinihiling po namin na palakasin ninyo ang kanilang negosyo. Bigyan po ninyo ng maraming customers, ng repeat clients at ng word-of-mouth marketing na magdadala ng mas maraming tao. Panginoon, bigyan po ninyo sila ng wisdom sa pricing, sa marketing, sa customer service at sa lahat ng aspeto ng pagpapatakbo ng negosyo. Kung ang negosyo ay nangangailangan ng kapital, bigyan po ninyo ng access sa loans na may reasonable interest, sa investors na willing tumulong o sa grants at programs ng gobyerno. Panginoon, ang Deuteronomio 8:18 ay nagsasabi, "Ngunit aalalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat Siya ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang magkaroon ng kayamanan." Ama, kinikilala po namin na ang lahat ng success, ang lahat ng tagumpay at ang lahat ng kayamanan ay galing sa inyo. Hindi po kami yumaman dahil sa sariling galing namin, kundi dahil binigyan ninyo kami ng kakayahan, ng opportunity at ng biyaya. Kaya hinihiling po namin na patuloy ninyong bigyan kami ng kakayahang magkaroon ng kayamanan, pero kayamanan na gagamitin namin para sa kaluwalhatian ninyo at para sa pagtulong sa iba. Panginoon, nais din po naming magsumamo para sa financial wisdom. Maraming tao ang may pera pero hindi marunong mag-manage. Maraming tao ang may income pero nauubos agad at hindi natitira. Maraming tao ang hindi marunong mag-budget, mag-save at mag-invest. Kaya hinihiling po namin na turuan ninyo kami kung paano mag-manage ng pera ng maayos. Bigyan po ninyo kami ng disiplina sa paggastos, ng wisdom sa pagdedesisyon kung saan gagastusin ang pera at ng vision para sa future. Turuan po ninyo kami ng biblical principles about money. Turuan po ninyo kami na mag-tithe at mag-give ng offerings dahil sa pagbibigay, dumaraan ang biyaya. Turuan po ninyo kami na huwag magpakasasa sa material things, kundi mag-focus sa eternal values. Turuan po ninyo kami na huwag maging alipin ng pera, kundi maging steward ng mga resources na ibinigay ninyo. Ang Kawikaan 21:5 ay nagsasabi, "Ang mga plano ng masipag ay nagtutungo sa kasaganaan, ngunit ang lahat ng nagmamadali ay nagtutungo lamang sa kakulangan." Panginoon, turuan po ninyo kaming magplano, mag-isip ng long term at huwag magmadali sa mga desisyon. Turuan po ninyo kaming maging patient, maging wise at maging strategic sa aming financial decisions. Ngayon, Panginoon, nais po naming gumawa ng mga prophetic declarations, ng mga pronouncements na batay sa inyong salita at sa inyong mga pangako. Alam po namin na ang salita ninyo ay may kapangyarihan. At kapag sinasabi namin ito ng may pananampalataya, ito ay nagiging totoo
sa aming mga buhay. Kaya ngayong umaga, dinedeklara po namin na kami ay blessed at hindi sumpa. Sa Deuteronomio 28:1-14, nakalista po ang mga blessings para sa mga sumusunod sa inyo at dinedeklara po namin ang bawat isa sa mga blessings na yon sa aming buhay. Dinedeklara po namin na kami ay blessed sa lungsod at blessed sa bukid. Kahit saan kami naroroon, ang biyaya ninyo ay sumusunod sa amin. Dinedeklara po namin na blessed ang bunga ng aming katawan, ang aming mga anak at ang susunod pang henerasyon. Dinedeklara po namin na blessed ang bunga ng aming lupa, ang aming mga negosyo, ang aming mga investments at ang lahat ng ginagawa namin. Dinedeklara po namin na blessed kami sa pagpasok at blessed sa paglabas. Kapag pumapasok kami sa trabaho, may kasamang blessing. Kapag umuuwi kami, may dalang blessing. Dinedeklara po namin na ang Panginoon ay mag-uutos ng blessing sa aming mga kamalig, sa aming mga bank accounts at sa lahat ng iniabot namin ng aming mga kamay. Sa Malakias 3:10, sinabi po ninyo, dalhin ninyo ang buong ikapo sa kamalig upang may pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapala hanggang sa umapaw. Panginoon, dinedeklara po namin na kami ay faithful sa pagbibigay ng tithe at offerings, kaya hihilingin po namin ang pangakong ito. Buksan po ninyo ang dungawan ng langit at ibuhos ang blessing na umaabot sa punto na overflow na hindi na namin masusukat kung gaano karami. Dinedeklara po namin na ang Panginoon ay aming supplier, provider at source ng lahat. Hindi kami umaasa sa tao, hindi kami umaasa sa gobyerno, hindi kami umaasa sa sistema ng mundo. Umaasa kami sa Diyos na siyang may hawak ng lahat at may kontrol sa lahat. Sa Isaiah 54:17 ay nagsasabi, walang sandata na binalak laban sa iyo ang magtatagumpay, at ang bawat dilang sasalungat sa iyo sa paghatol ay iyong papanagutin. Dinedeklara po namin na ang lahat ng planong masama laban sa amin ay hindi magtatagumpay. Ang lahat ng schemes ng kalaban ay mauuwi sa wala. Ang lahat ng paninirang puri, pambibintang at panlalait ay babalik sa nagmula. Dinedeklara po namin na kami ay higit na mga tagumpay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa Roma 8:37 ay nagsasabi, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, kami ay higit pang mga nananalo sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Hindi lang kami nananalo, kundi higit pang nananalo. Ibig sabihin, ang aming tagumpay ay overwhelming, complete at walang duda. Dinedeklara po namin na kami ay ulo at hindi buntot. Sa Deuteronomio 28:13, sinabi po ninyo na gagawin ninyong ulo at hindi buntot, na kami ay nasa itaas lang at hindi sa ilalim. Kaya dinedeklara po namin na kami ay leaders, influencers at mga taong may impact sa lipunan. Hindi kami followers lang, kundi mga taong hinahangaan at sinusundan ng iba. Dinedeklara po namin na ang aming mga anak ay turuan ng Panginoon at dakila ang kanilang kapayapaan. Sa Isaiah 54:13, yan po ang nakasulat, kaya dinedeklara po namin na ang aming mga anak ay gaganda ang kinabukasan, magiging successful at magiging blessing sa lipunan. Dinedeklara po namin na ang Panginoon ay aming pastol at hindi kami magkulang. Dinedeklara po namin na walang masama ang mangyayari sa amin dahil ang Diyos ay aming protektor. Dinedeklara po namin na ang buhay namin ay puno ng kaligayahan, kapayapaan at pagmamahal. Sa Juan 10:10, sinabi ni Jesus, ang magnanakaw ay hindi dumarating kundi upang magnakaw, pumatay at sumira. Ako ay dumating upang magkaroon sila ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Dinedeklara po namin na ang buhay namin ay sagana, abundant at overflowing. Hindi kami namumuhay sa kakulangan kundi sa abundance ng Diyos. Dinedeklara po namin na ang Panginoon ay nagbibigay sa amin ng lakas ng kabayo at ng bilis ng agila.
Dinedeklara po namin na ang aming katawan ay lumalaki sa lakas, ang aming isipan ay lumalaki sa katalinuhan, at ang aming espiritu ay lumalaki sa pananampalataya. Panginoon, lahat po ng mga declarations na ito ay ginawa namin na may pananampalataya na kayo ay makakarinig at makakapag-honor sa aming pananampalataya. Naniniwala po kami na ang sinasabi namin ay magiging totoo dahil batay ito sa inyong salita na walang hanggang totoo. Ngayon, Panginoon, papalapit na po kami sa end ng aming panalangin. Ngunit bago kami magtapos, nais po naming mag-consecrate, mag-commit ng buong araw na ito sa inyo. Panginoon, ang araw na ito ay sa inyo. Ang bawat oras, ang bawat minuto, ang bawat segundo ay para sa kaluwalhatian ninyo. Dinedicate po namin ang aming trabaho ngayong araw sa inyo. Lahat ng gagawin namin ay para sa inyo. Lahat ng transactions, meetings, conversations at decisions ay ginagawa namin para sa inyong kaluwalhatian. Panginoon, tulungan po ninyo kaming maging productive, maging effective at maging blessing sa aming workplace. Dinedicate din po namin ang aming pamilya ngayong araw. Ang aming mga asawa, mga anak, mga magulang at mga kapatid ay inilalagay namin sa inyong mga kamay. Protektahan po ninyo sila, gabayan po ninyo at pagpalain po ninyo sila. Dinedicate po namin ang aming kalusugan ngayong araw. Ang aming katawan ay templo ng Espiritu Santo, kaya aalagaan po namin ito at hindi ito aabusahin. Tutulungan po ninyo kaming kumain ng tama, mag-exercise at magpahinga ng sapat. Dinedicate po namin ang aming finances ngayong araw. Ang lahat ng pera na papasok, ang lahat ng opportunities na darating, ang lahat ng transactions na mangyayari ay sa kontrol ninyo. Gusto po naming maging faithful stewards ng mga resources na ibibigay ninyo. Panginoon, hinihiling din po namin na patuloy ninyo kaming gabayan sa buong araw. Kung may mga desisyon na kailangang gawin, bigyan po ninyo kami ng wisdom. Na kung may mga tao na kakausapin, bigyan po ninyo kami ng tamang salita. Kung may mga problema na haharapin, bigyan po ninyo kami ng solusyon. Kung may mga temptations na darating, bigyan po ninyo kami ng strength na tumakas at hindi sumuko. Panginoon, nais din po naming magsumamo na ang presence ninyo ay manatili sa amin buong araw. Huwag po ninyong iwan kahit sandali. Nais po naming maramdaman kayo sa bawat hakbang, sa bawat galaw, at sa bawat breath na hinihinga namin. Nais po naming makita ang inyong kamay na gumagalaw sa aming buhay, ang inyong providential care na patuloy na nag-aalaga, at ang inyong peace na naghahari sa aming mga puso. Panginoon, nais din po naming mag-commit na patuloy kaming manalangin buong araw. Hindi lang ngayong umaga, kundi habang nagtatrabaho, habang kumakain, habang naglalakad, patuloy po kaming makikipag-usap sa inyo. Nais po naming maging constant ang aming communication tulad ng mga kaibigan na palaging nag-uusap at nagkukwentuhan. Panginoon, salamat po sa lahat. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Salamat sa pagtugon sa aming mga kahilingan. Salamat sa pag-ibig, sa habag at sa biyayang walang hanggan. Salamat dahil hindi ninyo kami pinabayaan, hindi ninyo kami nakalimutan at hindi ninyo kami iniwan. Panginoon, sa ngalan ni Jesus, hinihiling po namin ang lahat ng mga bagay na ito. Amen at Amen. At sa mga kapatid, mga kaibigan, bago tayo magtapos, nais kong sabihin sa inyo na ang araw na ito ay espesyal. Ang araw na ito ay araw ng breakthrough, araw ng miracle at araw ng pagbabago. Nagsisimula ng magbago ang inyong buhay mula ngayong umaga. Naniniwala ba kayo? Kung naniniwala kayo, sabi ninyo ng malakas, Amen. Naniniwala ako. Nais kong hilingin sa inyo na mag-comment sa baba. Sabihin ninyo kung ano ang inyong pinanalangin ngayong umaga. Sabihin ninyo kung ano ang inyong prayer requests. Nandito kami para sa inyo at magsasama-sama tayong manalangin. At kung ikaw ay bagong nanunood, kung ito ang iyong unang beses dito sa channel, malugod kitang tinatanggap.
I-subscribe mo ang channel na ito at i-click ang notification bell upang makatanggap ka ng updates tuwing may bagong panalangin at mensahe. Gusto naming maging parte ka ng aming community, ng aming pamilya, ng mga believers na nagtutulungan at nanalangin para sa isa't isa. Alam ko na marami pa kayong gagawin ngayong araw. May trabaho, may pamilya, may mga responsibilidad, kaya hindi ko na kayo pahihinain pa. Ngunit bago kayo umalis, nais kong bigyan kayo ng final blessing. Ang Panginoon ay magpapala sa inyo at mag-iingat sa inyo. Ang Panginoon ay magpapakita ng kanyang mukha sa inyo at magbibigay ng biyaya. Ang Panginoon ay ililingon ng kanyang mukha sa inyo at bibigyan kayo ng kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsaya kayo ngayong araw. Mag-smile kayo, maging blessing kayo sa iba, at lagi ninyong tandaan na ang Diyos ay kasama ninyo. Hanggang sa muli nating pagkikita bukas. God bless you all. Paalam.